Isang Lebanese sea captain ang dinukot sa isang pinaghihinalaang Israeli naval operation. Itinanggi ng ama nito na ang kanyang anak ay kaanib sa Hezbollah. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ng Lebanese kung ang Israel ang nasa likod ng pagkidnap kay Imad Emhes. Ang aking anak ay walang kaugnayan sa mga political parties at hindi rin siya nakikibahagi sa politika, pahayag ng tatay nito na si Fadil Emhes sa Lebanese media noong linggo. Sinabi niya na ang kanyang anak ay isang sea captain at sumasailalim sa pagsasanay sa Marsati Institute for Marine Sciences sa Batroun nang siya ay dukutin. Sinisi ni Fadil ang Lebanese government at ang German force na responsable daw ang mga ito sa nangyaring pagdukot sa kanyang anak. Nanawagan siya sa ICRC at sa UNIFIL na mag-intervene sa mga nangdukot at hinihiling niya na ligtas sana na ibalik si Imad sa kanilang pamilya. Ayon sa UNIFIL, hindi ito kasangkot sa pag-facilitate sa anumang kidnapping o iba pang paglabag sa soberanya ng Lebanon. Noong ika-2 ng Nobyembre, sinabi ng punong ministro ng Lebanon na si Najib Mikati na ang kanyang bansa ay magsasampa ng reklamo sa UN Security Council tungkol sa pagdukot sa nasabing kapitan. Naglitawan ang mga bagong detalye tungkol sa most significant Israeli incursion sa Lebanon, kung saan sinasabing tinatarget daw ng mga ito ang mga operatiba ng Hezbollah. Ang Al Jadid Channel ng Lebanon ay nagulat na ang pagsalakay sa Batroun ay tumagal lamang ng 4 na minuto at ito ay isinagawa ng 20 katao, kabilang ang 2 tao na nakasuot ng pangsibilyan. Ang mga Israeli Naval Commando ay hinatid ng mga speedboat upang hulihin ang operatiba ng Hezbollah sa isang sea and land operation ayon sa ulat ng New York Times. Sinabi ng isang opisyal ng militar ng Israel na dinala ng mga puwersa ang lalaki pabalik sa Israel para sa isang interrogation. Ang operasyon ay isinagawa ng isang Israeli Naval Commando units na Shayetet 13. Ito ay katulad ng US Navy SEALs. Ang kuha ng CCTV mula sa lugar ng pagsalakay ay nabura din ayon sa ulat ng Al Jadid. Ayon sa state-run news agency ng Lebanon, dumaong ang mga komando noong unang araw ng Nobyembre sa kahabaan ng baybayin ng Mediterranean sa Batroun. Dinukot ng mga puwersa ng Israel si Imad Ahmas mula sa isang residential building bago umalis ang mga ito sakay ng mga speedboat. Ayon pa sa ilang mga ulat, bago nila sirain ang pinto ni Ahmas, mga bandang 2:30 AM. Nagpakilala ang mga Israeli komando sa mga kapitbahay nito bilang Lebanese Security Forces. Ayon sa Hezbollah, ang insidente ay maituturing na isang Zionist aggression sa lugar ng Batroun, ngunit hindi pa nila kinukumpirma kung ito nga ay isa sa kanilang miyembro. Ayon sa ulat ng Israeli media, ang pagdukot kay Ahmas ay isinagawa ng Shayetet 13 Naval Commando Unit and Military Intelligence Forces. Ayon sa militar ng Israel, si Ahmas ay itinuturing bilang isang mahalagang source na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa naval force ng Hezbollah. Si Ahmas ay ini-interrogate ng Unit 504 ng Military Intelligence Directorate na dalubhasa sa Human Intelligence. Sa iba pang mga balita, sinalakay ng mga Turkish activist ang isang German flagged ship sa daungan ng Haydarpasa ng Istanbul noong Lunes. Ang sasakyang pangdagat na MV Catherine ay naiulat na dumating pagkatapos mag-offload ng mga armas na para sa IDF. Pinilit ng mga aktivista na sumakay at magsitin sa barko. Ang mga Turkish demonstrators ay nagchant ng mga slogan na may nakasulat na "No Zionism in our ports". Ang nasabing barko ay naiulat na nagdala ng 8 container na may 150,000 kms ng mga explosives. Ang mga pampasabog na ito ay ginagamit ng Israeli Military Industries upang makabuo ng mga nakamamatay na armas ayon sa mga ulat. Ang mga armas ay naiulat na nagko-contribute sa mga war crimes sa Gaza at Lebanon. Ang MV Catherine ay itinaboy ng maraming bansa bago dumaong sa Alexandria. Patuloy na pinahihintulutan ng Egypt ang mga sasakyang may kaugnayan sa Israel na dumaong sa gitna ng mga tensyon sa gitnang silangan. Sa mga unang araw ng linggong ito, libo-libo ang mga nagpoprotesta sa Ambarli Port ng Istanbul.
Nagalit ang mga ito dahil mayroon daw isang Israeli link ship na nakadaong doon. Ang Israeli link ship ay iniulat na pinigilan na magdala ng mga kargamento patungo sa Haifa port. Sa iba pang mga balita, ang Hezbollah ay naglunsad ng isang missile barrage sa mga posisyon ng Israel na nagpaputok ng humigit kumulang 60 mga rockets. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga militanteng Hezbollah ang mga rehiyon sa Upper at Western Galilee ng Israel. Ilang sandali pa, sinabi ng IDF na inatake nito ang isang launcher ng Hezbollah na ginamit sa pinakabagong pag-atake. Ilang Hezbollah rockets ang na-intercept. Ang iba ay tumama sa mga open area ayon sa IDF. Iginiit din ng hukbo ng Israel na pinabagsak nito ang isang drone na pinalipad ng Hezbollah. Dagdag pa ng IDF, isa pang drones ng Hezbollah ang pinabagsak sa kanlurang bahagi ng Galilee. Matapos ang pag-atake, ito ay sinundan ng ulat ng IDF tungkol sa dalawang na-eliminate na Hezbollah militants. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagpadala ang Israel ng halos 80 aircraft sa isang operasyon na tinawag na Days of Repentance. Isa itong detalyadong misyon na kailangang planuhin ng husto dahil ang mga ruta ng Israeli Air Force patungong Iran ay kinakailangan ng maingat na pagkalkula para sa air refueling, kasama ang pagtutulungan ng mga aircraft para makadaan sa airspaces ng Jordan, Syria at Iraq. Bago magsimula ang operasyon, tiniyak ng Israel na wala ng air defense threats sa Syria at Iraq upang mabawasan ang risk ng pag-atake sa kanilang mga aircraft habang nasa ere. Ang plano ng Israel ay atakihin ng Iran sa 3 magkakasunod na wave. Sa first wave, tinarget nila ang mga surface-to-air sites, radar installations at ang air defense headquarters sa Tehran, Ilm at Khuzestan. Sa ganitong paraan, binawasan nila ang kakayahan ng Iran na mag-detect at mag-defend laban sa mga paparating na attack. Sa second wave naman, ang pangunahing target ay ang ballistic missiles ng Iran. Sa third wave, tinutok ng Israel ang mga strike sa military manufacturing industries upang hindi na maipagpatuloy ng Iran ang paggawa ng kanilang missiles at iba pang armas. Ginamit din ang ROX missiles na may kakayahang umatake mula sa labas ng Iranian territory. Nakakagulat, pero ang Iranian Bavar 373 air defense system ay mas nag-perform ng maayos kaysa sa inaasahan. Mamaya sa video, tatalakayin natin ng mas detalyado kung paano gumagana ang defense missile system na ito at kung ano ang mga key capabilities ng Iranian Air Force pagdating sa air defense laban sa modernong military technology. Para maabot ang distansyang humigit kumulang 1,600 kilometers o mga 1,000 miles, nag-deploy ang Israel ng mga air refueling tankers sa ruta. Mahalaga ito para manatiling sapat ang fuel kung sakaling kailangan nilang makipaglaban sa mga Iranian fighter jets o sa kanilang pagbalik mula sa misyon. Ang mga pangunahing armas na ginamit sa operation ay ang Blue Arrow long-range supersonic missile at ang ROKS missile na may extended range na kayang tumama sa target kahit hindi masyadong pumapasok sa teritoryo ng kalaban. Ang ROKS missile ay may unique feature na kaya itong kontrolin ng aircraft crew hanggang sa mismong pag-strike nito sa target. Ito rin ay may GPS-enabled inertial guidance system para mag-navigate sa mga high-threat areas bago ito mag-switch sa imaging infrared seeker sa final stage para sa mas tiyak na pag-strike sa target. Nagawa ng Bavar 373 at S-300 missiles ng Iran na i-intercept ang ilang Israeli drones at missiles, isang unexpected na resulta. Ang Bavar 373 na gumagamit ng Sayed-4 missiles ay may advanced phase array radar na kayang mag-track ng aerodynamic targets at ballistic missiles mula medium hanggang long range. Isa sa mga radars ng Bavar 373 ay ang Mara-E4 na may range na 450 kilometers. Ayon sa Iran, kaya nitong sabay-sabay na mag-track ng hanggang 200 targets, bagay na nagbibigay ng malaking advantage sa kanilang air defenses. Ang 3 wave ng Israeli attack ay may kanya-kanyang focus. Ang first wave ay para sa air defense systems ng Iran.
kabilang ang mga SAM sites at radar installations, para pahinain ang kakayahan ng Iran sa pagdetect ng mga atake. Sa second wave, target ng Israel ang ballistic missiles ng Iran para pigilan silang mag-launch ng counter-attack. Ang third wave ay nakatutok sa mga military manufacturing at logistics centers, kasama ang mga missile production facilities. Ang mga advanced missile ng Iran, tulad ng Shahab 3, ay isang malaking threat dahil ito ang foundation ng kanilang medium-range ballistic missile systems na kayang mag-target ng Israeli bases. Ang Israel naman ay nag-test ng mga bagong LoRa missiles na may kakayahang mag-deliver ng strike nang hindi na kailangang pumasok sa airspace ang kalaban at may precision capabilities para i-target ang mga strategic assets sa kalaban. Ang LoRa missile ay dinisenyo para sa eksaktong pagtama sa critical targets. Ang mga missile na ito ay kayang mag-deliver ng mabilis na atake mula sa itaas sa 90-degree angle habang iniiwasan ang mga defense systems ng kalaban. Ito ay isa sa mga high-precision na armas ng Israel. Baka tanong nyo rin, nasaan ang mga fighter jets ng Iran at paano sila nakakasabay sa Israel sa labanan na ito? Let's break it down para mas magets natin. Para labanan ng F-16 at F-35 jets ng Israel, ang tip of the spear ng Iran ay ang kanilang mga American-made aircraft. Meron silang nasa 64 na F-4 Phantoms na binili pa noong panahon ni Shah. Ang F-4 Phantom na ito ang primary attack aircraft ng Iran at tinuturing backbone ng kanilang Air Force. Bukod dito, meron ding nasa 40 F-14 Tomcats ang Iran na American-made din at kaya pa ring makipagsabayan at maging threat sa F-35 ng Israel. Galing Russia naman, bumili rin ng Iran ng halos 30 MiG-29 multi-role fighter jets. Interestingly, ang mga jets na ito ay dinisenyo para maging counter sa F-16. Sa air defense naman, mayroong $800 million na S-300 air defense system ang Iran na kayang mag-intercept ng mga target sa layo na 120 kilometers, mga 75 miles. Kung sa ballistic trajectory ito i-launch, kayang maabot ang distansya na 400 kilometers o humigit kumulang 250 miles. Ganito ang step-by-step na proseso kung paano gumagana ang S-300. Una, ginagamit nila ang Big Bird Long Range Surveillance Radar para makita ang target. Kaya nitong mag-track ng hanggang 300 objects ng sabay-sabay at ginagawa ito in real time. Kapag may nakita itong target, pinapasa nito ang impormasyon sa command and control station para malaman kung friendly o hostile ang target. Kung mapatunayan na kalaban ito, ang command and control center ang magdedesisyon kung i-engage ang target o kung may go signal mula sa higher command. Kung may go signal, uutusan ng command and control center ang launchers para mag-launch ng tamang missile. Pinipili nila ang uri ng missile depende sa layo at klase ng target. Kada launch, 2 missiles ang pinapalipad papunta sa parehong target. Kung sakaling mag-miss ang isa, may backup para siguradong tatamaan. Ginagabayan ng engagement radar ang mga missiles papunta sa target. Lahat ng ito ay nagaganap sa real time at tuloy-tuloy ang pag-coordinate ng bawat bahagi ng system para malaman ang tamang trajectory ng missile base sa current location ng target. Kung sakaling may low-flying objects gaya ng cruise missiles o enemy UAVs, may mobile missile system ang Iran bilang last line of defense. Ibig sabihin, kaya nitong i-track at i-engage ang mga ganitong target gamit ang mid-range missiles. Ang buong system ay kayang mag-track ng hanggang 300 targets at kayang mag-engage ng 60 to 80 targets ng sabay-sabay. Kapag kailangan, kaya rin nitong mag-guide ng hanggang 160 missiles ng sabay, habang iniisip na kada target ay kinakailangan ng 2 missiles ayon sa battle regiment strategy ng Iran. Sa video na ito, ipinakita natin kung paano ginamit ng Israel ang kanilang advanced air power at military technology para planuhin at isagawa ang 3 wave na pag-atake sa Iran. Sa operasyon na tinawag na Days of Repentance, gumamit ang Israel ng mga top-tier na fighter jets tulad ng F-35, S-16 at F-15
at mga long-range missiles na may kakayahang maabot ang mga critical na pasilidad ng Iran nang hindi kailangang lubusang pumasok sa kanilang teritoryo. Sa tatlong yugto ng atake, tinarget ng Israel ang air defense sites, ballistic missile facilities, at mga military production centers ng Iran para pahinain ang kanilang defensive at offensive capabilities. Hindi naman nagpahuli ang Iran. Sa kabila ng modernong teknolohiya ng Israel, nagawa ng Iran na mag-deploy ng kanilang mga advanced air defense systems tulad ng Bavar 373 at S-300 na nagpakitang gilas sa pag-intercept ng ilang drones at missiles ng Israel. Kasama sa mga sandata ng Iran ang F-4 Phantoms, F-14 Tomcats at MiG-29 jets mula sa Russia na may kakayahang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Gumamit din sila ng mobile missile system para i-track at i-neutralize ang mga low-flying targets. Pero sa pagtatapos ng lahat ng ito, tanong pa rin ng marami, hanggang saan kaya ang kaya ng bawat bansa? Ang Israel ay may high-tech na military resources, ngunit ang Iran ay tila handang sumalubong gamit ang kanilang sariling missile defense systems at isang arsenal ng mga fighter jets na, bagamat luma na, ay maingat nilang na-maintain. Kung sakaling tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ano kaya ang magiging epekto sa rehiyon ng Middle East at sa buong mundo? Ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? I-comment nyo ang inyong thoughts sa baba at sabay nating sundan ang mga susunod na kaganapan. Mahirap sabihin kung sino ang mananaig, ngunit isa lang ang malinaw. Parehong may matinding kakayahan ang Israel at Iran na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kanilang mga kalaban, at ang bawat hakbang sa larangan ng digmaan ay may katumbas na risk na pwedeng magbago ng takbo ng kasaysayan. Nagustuhan mo ba ang topic ngayon? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa more videos. Ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text